Ako po si Paul Eric S. Danao or mas kilala sa tawag nilang Paul Danao, ayan pinagkilala yung name ko. Ako po ay isang 21-year-old artist from Santo Tomas, Batangas. Nag-mural art po ako, nag-leather bag painting, nag-canvas painting, charcoal painting at iba't iba pa. Ipinida ang iba-ibang obra at likhang sining kasabay sa selebrasyon ng National Arts Month. Pagbibinta ng mga mural naman ang naging paraan ng isang estudyante sa Batangas para makatulong sa pamilya ngayong may pandemya. Pinasok na rin po ang mural painting at una niyang proyekto ang trending 2D theme na disenyo ng restaurant na ito. Ipagpapatuloy rin ito ng pagdaan. And yun nga, yung hakot niya sa customers. Sa pagsisimula ng aming interview, kami ay nagpunta sa burol na matatagpuan sa Tanawan upang makapanayam ang isang BSU student. So, paano po kayo nagsimula mag-arts? Nag-start ako talaga nung daycare ako. Bata pa lang talaga mahilig na ako drawing, mag-paint. Tapos, tanda ko pa noon nang na-award sa akin ng daycare ako ay Best in Arts. Wala akong ibang academic achievements noon bukod sa Best in Arts. Pero, alam mo yun na nakakatuwa na dahil sa award ko na yun, patuloy akong sinuportahan ng parents ko. Up until now na nandyan sila para sa mga laban ko, sa mga pinupuntahan ko ng ibang lugar para lang gumawa ng arts or mag-mural. Ayun, maganda na may supportive parents ka talaga pag mahilig ka sa arts. Kasi ayun yung magpupush sa'yo sa limits. Ano pong klaseng art yung ginagawa niyo? Ako, gumagawa ko ng iba't ibang art. Actually, hindi ako nag-stick lang sa isa. Mas gusto ko na mas marami ako na-discover. Halimbawa niyan, una ko na-discover yung paggagawa ng art through crayons, ganyan. Makis mo na, syempre, bata eh. Sunod, na-discover ko yung charcoal, yung graphite. Hanggang sa yun, gumagawa na din ako ng mga paintings sa acrylics, sa poster paint, oil pastel, watercolor. Ngayon, nagle-leather bag painting din ako. Tapos, ayun, napunta ako sa pag-memorial paint, which is, ayun yung tumutulong sa akin ngayon sa pag-aaral ko. Actually, talaga, naboboring kasi ako pag isa lang yung ginagawa ko sa buhay. So, ayun, tinry ko maging parang multidisciplinary. Kumbaga, marami akong hilig gawin. Hindi ako nag-stick lang sa isa kasi ayun yung nagpapalawak ng kaalaman natin. Ayun yung nagbibigay ng purpose sa buhay natin. Ang tanong ko po sa inyo, dumaan po ba kayo sa formal training or self-taught lang po yung technique niyo? Actually, hindi ako dumaan sa mga formal training. More on self-taught talaga. Kasi noon, dahil nga hindi naman kami ganun pinalad sa buhay. Yung mga coach or mga trainer, mga art na tutor, hindi ko napagdaanan. So, more on nanonood ako sa YouTube, ganyan. Tapos, na-discover ko sa mga art group sa Facebook page na nakatulong sa akin para mag-build ko yung talent ko at ma-enhance pa. So, ano po yung inspiration niyo tuwing gumagawa kayo ng arts? Ang inspirasyon ko talaga tuwing gumagawa ko ng arts is yung family ko. Actually, nung 2020 kasi, parehas silang nawala ng trabaho si mama at papa. Then, na-discover ko yung mga art group na ng pagbabarter, ganyan. Yung parang makikipagpalit ka ng mga candies or grocery sa something, ganyan. Ang ginawa ko no, nag-post ako ng mga artworks ko. Tapos, ay, nakikipag-barter ako. Para ayun yung maging kapalit ng grocery para may makain kami na ng pandemic. Kasi diba, sobrang hirap ng buhay ng pandemic. So, ayun, nakakatuwa na yung art o yung passion ko sa arts nakatulong sa amin makasurvive ng 2020. Which is talaga alam natin na napaka-grabe ng crisis na yun sa buhay natin. May pagkakataon po ba na pinagdudahan niyo po yung sarili niyo and paano niyo po yung nalagpasan? Siyempre dumading din tayo sa mga time na ganyan. Lalo na pagka sumasali ako sa competition noon, nagsisimula pa lang ako sa art na yung mga materials ko talagang ginagamit is talaga mga pipitsugin lang or nabibili lang sa palengke. Never pa ako na nakatapak sa National Bookstore kasi nga wala kaming pera. So doon ko na question yung kakayahan ko na makakalaban ba ako ng ganito lang yung dala kong art materials. Pero nagulat din ako noon kasi ako din yung nag-champion. So ako yung ginawang representative ng school namin para ipadala sa ibang part ng Philippines para mag-compete. Tapos ayun, masasabi ko lang doon, wag mong pagdudahan yung sarili mong talento, lalo na kapag alam mo talaga kung gaano mo kamahal yung ginagawa mo. Tapos kung alam mo talaga kung gaano ka nagbuhos ng panahon at ng oras para mag-build. So, paano mo ginagamit ang art mo para maka-impact sa generation at sa Philippine community?
yung art na to, hindi ko lang siya ginagamit para sa sarili ko. Gusto ko na kasi na nakakapag-inspire ako, nakakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tao, lalo na sa mga nakakita na gawa ko sa social media. And of course, mas gusto ko talaga na bibigyan ng inspirasyon is yung mga kabataan. Kasi sila yung may spark, sila yung, yung makulit yung isipan, lalo na sa mga age nila ngayon. So yung pag nakikita nila yung artwork ko, katulad na sa mga art tutorial na ginaganap ko sa mga malls, ganyan, nagbibigay ng spark sa kanila para gawin yung or gumawa ng art or i-discover or i-enhance pa yung talent nila sa art. So ayun talaga yung goal ko is matouch yung lives, especially sa mga bata. Ano po ang latest achievements niyo po sa arts? Marami na ako na-receive na achievements sa art, pero yung masasabi ko ngayong year na talagang grabe na hindi ko na-expect na magagawa namin yun is yung painting na ginawa namin sa Pfizer. Kasi yung Pfizer may nilaunch na gamot, yung updates ko. Ito lang sa Philippines last January. Then nakakatuwa kasi kinamission kami ng Pfizer, kinamission ako ng Pfizer para mag-produce ng painting na gagamitin nila sa pag-grand launch ng gamot dun sa Conrad Hotel sa Manila. So ayun, nakakatuwa na ginamit ng Pfizer yung sining para makasaysayang pagla-launch ng gamot sa fabrics ko. And nakakatuwa kasi ako yung kinuha nilang artist doon. And ayun siguro yung masasabi kong pinaka-latest na grabe achievement ko ngayong taon. Ano po ang pinagmamalaki yung artwork niyo po? Ang pinagmamalaki kong artwork ko talaga is yung nag-viral ng 2020. Di ba kanina sinabi ko na yung passion ko sa art nakatulong sa amin ng panahon ng 2020 para makasurvive kami. Tapos yun, pinagkalawan ako ng door ng spotlight sa buhay ko, which is yung artwork ko na mural, ayun yung nag-viral. Ayun yung pinagmamalaki ko talaga kasi ayun yung nagbigay sa akin ng spotlight para makilala ako, hindi lang sa Pilipinas kasi may mga nakanotice din sa ibang bansa ng artwork ko. Tapos ayun, nagsimula doon yung pag-ship ko ng mga artwork sa ibang bansa, sa UK, ganyan, sa California. Tapos, yung artwork na yun talaga yung nagbigay ng pangalan sa akin para mas maraming client na pumunta sa akin. Ayun yung mural artwork ko na ginawa sa Manvar noong 2020. So, mabibigay ko lang na payo, especially sa mga kabataan, which is ayun talaga yung goal ko ngayon, makapagbigay ng purpose or ng inspiration sa mga kabataan. Huwag silang tumigil sa paggawa ng art, though may mga hindrance like katulad na sinabi ko na na-experience ko, merong kakulangan sa materials, walang support system, or talagang, alam mo yung pinanghihinaan sila ng loob kasi na-expect nila na walang pera sa arts or wala silang mararating sa arts. Masasabi ko na mali yung ganong mindset, ngayon pa lang kasi makikita ko and base sa experience ko na totoong may future ka sa arts. Tama na ipagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Especially kayo na ginagawa nyo, ituloy nyo lang, huwag kayong magduda kasi malalaman yung results sa end. At alam nyo na magbubunga lahat ng hard work nyo. At lang yung mga time, yung mga pag-iyak nyo sa gabi, at yung mga failing grades, huwag nyo isipin yan. So, happy Ipinamalas ni Paul Donao ang husay sa sining mula bata na naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa aming panayam, ipinakita niya ang malalim na pag-unawa sa sining at ang emosyonal na mensahe mula sa kanyang ama na nagpatibay sa ugnayan ng sining at pamilya. Patuloy siya nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nais magtagumpay sa sining. Ako si Mr. Andres Danao, papaping na tawagan ni Paul Danao. Bilang kanyang mga isa ako sa napakaraming tao na umahanap at patuloy na pinagmamalaki siya bilang anak. Noong kabataan ko, kinakitaan na siya ng pagiging masapal, mabait at alam din na alam. Ilat din sa kanya ang pagkainin sa tulong at pagpinta. Matulungin at masayahin bata si Paul, kaya ba marahil madami siyang naging kaibigan nung bata pa hanggang sa ngayon ay kaibigan pa din. Sa pagkahiling niya sa arts, lahat halos ng kompetisyon sa school o maging sa labas ng school ay sinabihan niya na. At sa awat ng Diyos, siya naman ay nananalo. Simple lamang ang kanyang buhay na tinamumulatan ni Paul. At masasabi ko, itinawid-tawid lang namin ang bawat araw. Dahil dito, may pangarap si Paul mula pa nung bata siya at ito ay tanda ko pa.
Ang sabi niya, Mama, paglaki ko, patatayuan ko kayo ni Papa ng bahay na kay elevator. Para pag matanda na kayo, ay di na kayo mahirapan umakyat sa second floor. Alam kong hanggang ngayon, yun ang nasa isipan niya. Sa paglaki ko, lalo niyang pinag-usayan ang kanyang pag-aaral, kasabay ng hiling sa arts. Pandemic 2019, nawalan ako ng trabaho. Lalong mahirap ang buhay namin. Subalit, hindi na hinahangal loob si Paul. Gumawa siya ng paraan upang matulungan ang aming pamilya. Ang bintang niya restaurant sa Santiago Albao ang nagsilbing daan upang makilala si Paul Danao. Nagsundutan ang kabilang branches niya. Abroad at dito sa atin ay nakilala siya sa napakabatang edad. Marahil ay pinagpala ng si Paul dahil sa makabuti niyang kaibigan, kaklase, kapatid at anak. Wala kang marinig kay Paul na salita pagod na siya, kundi ang lagi niyang sinasabi sa kanya ay kaya ko ito para sa pamilya ko. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy si Paul na nagtatrabaho at aking may pagmamalaki nang kahit siya ay sobrang busy, siya ay nangunguna sa kanyang klase. Sa aking anak na si Paul, mahal na mahal ka namin. Labis-labis ang kasiyahan at karangalan na naibigay muna sa ating pamilya. Tuloy-tuloy lang anak, kakaputi na lang at ikaw ay nag-graduate na. Salamat sa lahat po. Tunghayan ninyo ang aming refleksyon sa mga natutunan namin mula sa kanyang pananaw. Nag-interview kami ng local artist from Batangas. Our group was afforded to have a still opportunity to meet Sir Paul Danao. So, shinare niya yung mga experiences niya, yung mga achievements. Naranasan din namin yung style of art na ginagawa niya, like painting. Marami kaming naitanong at nalamang knowledge galing sa kanya. Ang dami niya pong na-contribute. Kinarangal po namin mga interview po ang Sir Paul Danao dahil siya po ay kinikilalang artist dito sa buong Batangas. At first, I was nervous dahil syempre napapanood lang sa balita, nakikita sa Facebook, tapos mga kasama na namin, ma-interview pa namin. Initially, I was feeling the sense of trepidation and self-doubt. Pinakabahan ako syempre kasi akala ko strict siyang artist. Hindi niya kami binibigyan ng rason para mahiya. Tapos parang mas naging magaan na lang yung mga feelings and emotions namin. Parang like magtotropa lang kami. Napakabait niya pong tao. Tinulungan niya po kami kung paano po mag-sketch po ng tama at kung paano po magkulay. Gumaan na rin yung pakiramdam ko kasi parang naging open siya na ibigay yung experiences niya as artist. Na-motivate niya po ako upang magkaroon po ng pagmamahal po sa sining at kung paano po siya i-appreciate. Nag-enjoy talaga kami at marami kaming natutunang bagay. Masaya yung pagtawid namin sa ilong nila Sir Paul Danao. Naging maganda yung venue namin, yun yung pinaka-excited ako. So kung maulit man to, sana mas maaga namin na-invite si Mr. Paul Danao. Limited time now with Sir Paul Danao. Kasi for me, art is not to be rushed. Limited time lang yung meron kami para interviewin siya. Feel ko po, tinulang po kami sa aming preparation po kasi. Unti-unti na lang, nagdidilim na nung nag-shoot kami. So parang minadali na namin masyado yung ibang scene. Mas kailangan pa namin ng time na kasama siya para makapag-engage pa kami sa kanya at mas makilala namin siya. Nagkaroon po ng deeper understanding na napaka-importante po ng pagtulong po ng pamilya sa kanyang mga achievement ngayon. Napakahalaga pala ng suporta ng pamilya o magulang. Ayan, grabe pala yung impact ng pamilya Sir Paul Danao. Moving forward, I plan to appreciate more of their arts, especially yung mga made by our local artists. Nais pa namin siyang supportahan sa mga susunod ng proyekto. Itong aming mga boses na aming gagamitin. We should never underestimate yung mga taong naging buhay yung art. As a forensic science student, I came to realize that art, it does not require a monumental gestures.